Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin si Betong Sumaya. Ito pong si Betong Sumaya ay miyembro po ng Bulutong. Yung Bulutong po, di ba? Si Buboy, si Paulo, si Betong. O yan po, yan tatlo pong yan Bulutong. Yan po ang mga co-host yan po sa Eat Bulaga o sa Tape Bulaga. At natanong itong si Betong kung ano ang reaction niya tungkol dito sa suspension na ipinataw sa It's Showtime. At ito, basahin natin yung kanyang kanyang reaction. Natutuwa si Betong Sumaya na matatapos na ang 12-day suspension sa ere ng It's Showtime. Babalik na sa ere ang Kapamilya Noontime Show sa Sabado, October 28, 2023. O kahit pa daw sabihing pangkatapat ito ng programang kinabibilangan ni Betong, ito nga po nga Tape Bulaga, ikinalulungkot daw niya ang pagkawala ng It's Showtime ng 2 linggo dahil mga kapatid pa rin niya sa trabaho ang bumubuo nito. Malaking leksyon din daw ito sa mga katulad nilang minsan ay hindi conscious sa mga binibitawang salita o ikinikilos habang nasa harap ng kamera. Kahit naman siguro kami, kung naroon kami sa posisyon nila, nakakalungkot din po. Pero yun naman ay desisyon ng MTRCB. Wala naman akong opinion doon kasi yun naman ay kanilang jurisdiction. At sa amin naman po, sa Eat Bulaga, naging conscious na rin po kami sa mga dapat sabihin, sa mga dapat ikilos kasi marami po talaga ang nagmamatsyag. Pag Noontime Live, kung ano ang masabi mo na hindi ka maingat, hindi ka conscious sa ginagawa mo, maaari nga pong magdulot ng hindi ka nais-nais sa show. Actually, di lang po sa host, kundi pati na rin po sa staff. Lahat po, yun po ang mahirap. May pamilya rin po ito na dapat buhayin. May ilang netizens na nagsasabi na baka raw natutuwa pa ang mga taga-Eat Bulaga sa sinapit ng It's Showtime. Dahil nabawasan sila ng kakompetensya kahit ilang linggo lamang ito tatakbo. Sabi naman ni Betong ay hindi po. Actually, naisip nga namin, paano kung tayo yung nasa ganong posisyon? Naisip namin na kung kami ang nasa ganong posisyon, nakakalungkot nga po. Ayaw naman po namin ang magsaya sa kalungkutan ng iba. Nagbigay din ng komento si Betong sa It's Your Lucky Day. Ang sabi naman niya, ito naman daw It's Your Lucky Day na binubuo ng host na sina Luis Manzano, Melay Cantiveros, Robbie Domingo, Jenica Garcia at kung sino-sino pa. Actually nakakatuwa nga din sila dyan sa It's Your Lucky Day kasi nakakatuwa na merong ibang host tayong nakikilala. At okay naman ang pagtanggap sa show na yon kasi minsan napapanood ko din sila sa TikTok. Masaya po na maraming choice na panonoorin ang mga tao. Tinanong din si Betong kung meron siyang gustong iparating na mensahe sa grupo ni na Vice Ganda. O sabi niya, ako po wala man ako sa inyong posisyon, hindi po madali ang pinagdadaanan nila. O sabi ni Betong, hindi naman daw madali yung pinagdadaanan. Para sa akin parang wala nga lang yung pinagdadaanan di ba? Kasi di ba ang ginawa nila, nag-Asia tour. O paikot-ikot sila itong lahat ng host ng It's Showtime ay namasyal. Nagpakasaya dun sa Asia. Halos inikot nila yung buong Asia so parang para namang wala namang nangyari. Parang hindi naman sila nahihirapan dun sa pinagdaanan nila, dun sa kanilang suspension. At ang nangyari pa nga, ginamit nila yan para sila ay makapagbakasyon. Kasi sabi kasi ni Betong parang hindi daw madali yung pinagdadaanan Parang wala nga lang di ba? Trabaho po natin na magpasaya pero pag ganyan po kung ilalagay ko man sarili ko sa kanilang posisyon mahirap po. Kay Betong siguro mahirap. Mahirap kay Betong kapag nasuspinde kasi si Betong hindi naman ganun kayaman. Di ba? Hindi katulad ni Vice Ganda, ni Ann Curtis. Na yan, mga yayamanin yan Kahit wala nga sa Showtime yan naku, daming choppy niyan, daming pera ng mga yan at hindi makaka-apekto sa kanila kung mawala man sila dyan sa It's Showtime. Kaya itong suspension na 12 araw dito sa parte ni Vice Ganda, nila Ann Curtis at iba pang mga host baliwala lang. Pero kay Betong, kung mangyari man ito 12 araw masuspinde, mabigat para kay Betong kasi alam naman natin na ito nga lang pandemya
ay nagbenta siya ng ukay-ukay. Ukay-ukay ba yun? Basta nag-online, nagla-live siya sa online para magbenta ng mga gamit. So para kay Betong, mahirap kapag naging ganyan, kumbaga napunta siya sa posisyon na sila ay masuspinde. Pero pagdating naman dito kina Vice Ganda, dito sa mga yayamanin na mga host ng It's Showtime, wala lang yan. Kumbaga wala, ginaginamit pa nga nila yun para magbakasyon di ba? Kaya nga siguro hindi masyadong masyadong nag-iingat kasi masuspindi man sila, at least magagamit nila yon para meron silang free time. Dapat mag-ingat itong katulad nito ni Betong at yung iba pang mga host na hindi naman ganun kayayaman. Sila dapat na mag-ingat kasi kapag nangyari yun, mabigat talaga na ikaw ay mawala ng trabaho. At natanong din si Betong kamusta na siya dun sa kanyang trabaho dyan sa Tape Bulaga. At sabi niya very thankful na kahit very challenging daw ang bagong trabaho, sobrang blessing siya. Sobrang challenging kasi alam naman po na ang nangyayari noon na sobrang controversial po talaga, na para kaming ipinako sa krus. Ang iniisip lang po namin ay una, trabaho po siya. Ang naging motivasyon po ay yung magpasaya ng tao at maging venue nga ang It Bulaga to do it. Nakakatuwa na nakaka-4 na buwan na rin kami noong October 5. So kumbaga, bagyo, unos, buhawi, lahat. Pero alam niyo mga kababayan, bihira si Betong mabash nung mga panahon na una. Kasi kagandahan kay Betong, hindi siya nagsasalita katulad nito ni Paulo, ni Buboy, na puro dak-dak. Hindi katulad ni Betong na tahimik lang. Kaya kung bash ang pag-uusapan, medyo konti lang ang inabot na batikos ni Betong. Pero ngayon po, hindi na ganun katindi ang negative comments. Nakakatuwa po na nagiging maganda na ang pagtanggap sa amin. Ang maganda pa nito, mas lalong araw-araw tumitibay ang kanilang samahan, na hindi rin nawawala ang respeto sa mga dating host ng It Bulaga na sina Tito, Vic, and Joey. Yes, unang-una po talaga, wala naman po talagang makakapagpalit sa kanila. TBJ po ay 44 years na sila. So wala po talagang papantay. Kami po ay naatasan lang na ipagpatuloy ang nasabing show. Sa akin naman po, ang importante ay meron tayong work ngayon at kailangan po nating mabuhay. Sa show namin, everyday is a learning process. Marami kaming natututunan kay Paulo Contis na napakahusay na host. Mahusay ba yan? Mahusay ba yan, Paulo Contis? Parang araw-araw ay nandoon kami sa eskwelahan, tapos araw-araw may assignment. Wala naman po talagang perfect na minsan kapag nagkakamali, joke na lang namin. Ako nga minsan nabubulol, minsan nagahang, parang paano ba namin sasaluhin. At natanong din si Betong kung nagkaroon ba ng pagkakataon na nag-cruise ang landas nila ni TBJ at ng Legit Number Cards. Sabi ni Betong, actually hindi pa po, kasi ako po personally wala po akong close working relationship with them. Unlike po kay Kuya Bitoy, kasi nakasama ni Betong etong si Bitoy sa Bubble Gang. Nakapag-guest po ako noon sa It Bulaga nung nasa Broadway pa sila at sa Daddy's Girl. Kung magkikita-kita man po kami, syempre nakakabigla po yun, pero magbibigay-pugay po ako, lalapitan ko po sila. Parang yun nangyari noon kay Vice sa GMA Gala. So lumapit po talaga ako, actually pinost ko po yan sa TikTok, pero di ko po alam kung kilala niya ako. Sabi ko lang, hello Vice, pero tuwan-tuwa ako, parang umiti naman siya kasi ang dami po nila at hindi ko lang nagawa magpa-picture sa kanila. Kaya kung makikita ko rin sina Jose Manalo, Kuya Wally, Bayola, lalapitan ko po talaga sila. Kung ano man ang mangyari, tatanggapin ko po. Ayan mga kababayan, yung reaction ni Betong Sumaya dyan po sa It's Showtime. At kung sakali magkita-kita sila ng TBJ, ano yung gagawin niya? Kasi sabi naman niya, talagang mataas ang respeto niya dito sa mga original na host ng It Bulaga, itong ang TBJ at itong Legit Number Cards. At bilang pagtatapos, ito, pag-usapan lang natin saglit itong litratong ito. Ito po, kung makikita ninyo, litrato po ito ni Paulo Contis at ni San Agustin. Ayan, ang nangyari po dyan ay pinapagamit ni Paulo Contis yung mic na nakasuot dito sa sa ulo niya. May mic siyang hawak pero hindi niya pinagamit yung mic. Ang pinagamit niya yung microphone dun sa headset. Kaya habang nagsasalita itong babae, ay nilalapit niya para marinig yung sinasabi nung kanyang co-host. So
Delikado ito. Nako, ito mga ganitong biro. Nako, ano to, delikado ito. Yung babae naman, ilag na ilag din. Natin alam, mahirap na magsalita, pero ang payo lang naman natin, ay ingat-ingat dito. Ingat-ingat dito kay Paulo Contis, kasi alam nyo naman ang ano yan, background yan, matindi yan. At sa mga ganyang biro, nako, delicate siya. Kaya yung partner ngayon ni Paulo Contis, bantay-bantayan mo yung ano mo, partner mo, baka di mo alam. Nako, gulat ka na lang, etsapuera ka na rin, katulad ng una niya mga nakakasama. So yun lang mga kababayan, ang ating update. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toys. Sa mga iba pang mga updates, ingat po tayong lahat. God bless.